to my vlog! Hi guys! Welcome back again. So ngayon for today's video ay isi-share ko sa inyo kung paano ako magluto ng pansit canton or gisadong pansit canton with pansit bihon. So and of course guys, unang-una ay kailangan nating i-prepare ang lahat ng ingredients. Pwede kahit ano guys, pwedeng mga leftover na karne na mga pinag-ulaman nyo ng gabi ay pwede nyo pong ihalo sa pansit. And of course, nakadepende sa inyo ang lahat ng ingredients. At ito naman yung ingredients ko, leftover or grilled na pork. So ayan guys, after ko ma-prepare ang lahat, nagpapainit na ako ng mantika sa aking kawali. And of course guys, hindi talaga mawawala sa akin ang kikiam. Iwan ko kung ano sa Tagalog, sa English ang kikiam. Basta kapag ako nagluto ng pansit canton o kahit anong pansit, lalong-lalo na kapag merong okasyon ay meron talagang kikiam. Alam nyo kung bakit? Mabango po kasi ang kikiam. Basta fresh po yung kikiam ay sobrang bango po ang ginagamit ko po. Kadalasan na kikiam ay pork or kaya beef. Depende po sa kung ano ang gusto ninyo. And optional lang din naman yan guys. Kung ano yung gusto ninyo na luto or mga ingredients sa inyong pansit gisado. And of course guys, ayan, pagkatapos ko kasing half fried yung kikiam, sinusunod ko na rin ang bawang, sibuyas or luya. Gusto ko yung may luya kasi nga mabango. So ayan guys, pagka alam mo konting brown, nilagay ko na yung carrots. Okay guys, so disclaimer lang guys, hindi po ako expert. Base lang din po ito sa kung paano ako magluto dito sa bahay. Kasi para lang din naman sa bahay, hindi naman po pangbinda. Depende na rin po sa inyo kung paano nyo timplahin ang inyong pansit gisado. For me lang is, i-share ko lang kung paano ako magluto. And of course, napaka-simple lang guys. At simple lang din yung mga sahog na ginagamit ko dyan. Kasi, kung ano lang din, kung anong meron sa bahay, yun lang din yung hinahalo ko. Depende lang din po, kung meron kayong budget, mas maganda, mas maraming sahog, kasi mas malasa at mas masarap din naman talaga. And of course, para sa akin ay enough na to guys. Depende na lang kung paano natin timplahin ang pampalasa. So, ito naman yung para sa akin guys. Simple lang talaga guys, yung aking pansit gisado. So, ayan guys, unang-una ay niluluto ko lahat ng ingredients. Bukod lang doon sa bihon or doon sa canton. Kasi huli na rin sa kalagitnaan ko na yun ilalagay. Unang-una, lulutuin ko muna yung mga ingredients na mga matitigas or matagal maluto. So, ayan guys. Medyo naluto na siya. So, ayan. Pwede na yan guys. Kasi, tansyahin nyo lang naman talaga. Kasi pag na-overcook kasi is pangit rin siya. So, ayan guys. So, naging bida din talaga yung sili guys. So, napakasarap kasi para sa akin kapag spicy yung niluluto ko. So, optional lang din yan guys. Nakadepende na rin po sa inyo. So, ayan na yung kikiam guys. Nilagay ko na. So, ganyan lang kasimple guys. Luto-luto lang para lang may pang-ulam. Ay, sok na to ay masarap na to pa. Para sa mga nihilig na mga simpleng luto or pambahay lang na luto. Guys, so, sobrang sukat masarap na din talaga to para sa akin. At sobrang blessed ko na din kahit sa maliit na bagay. Ay sobrang blessed at napapa-thank you Lord talaga ako. Na-appreciate ko yun kahit konti or kahit simpleng bagay. Okay na po sa akin. Basta ako, bless ako sa kung anong binibigay ni Lord. So, ayan guys, dahil nilagay ko na yung cabbage. Ang dami kong sinabi, Mama. So, ayan. Nilagay ko na yung cabbage, guys. And take note, guys, huwag nyo i-overcook yung cabbage, guys. Kasi hindi siya masarap kapag sobrang overcook. So, ayan, guys. Okay na yan. Pwede na yang hanguin dyan, guys. Ayan. Ilipat ko lang siya ng ibang lagayan, guys. Para makapag-prepare at luto na rin ako doon sa pansit na bihon and then yung canton. So, ayan guys, minadji ko na guys kasi mapapatagalan ako sa pag-video and then sa pag-edit guys. So, ayan guys, naglagay na rin ako ng tubig sa ating kawali.
And of course, papainitin or pakuluin mo yan guys. And then, ayan, nilagay ko na rin yung nor cubes or chicken cubes. Ang ginagamit ko dyan guys is chicken cubes. Lagyan ko na rin siya ng toyo. And then guys, yung iba dyan guys, hindi ko nakunan pala ng video kasi akala ko naka-play na, aroy. And then, ayan na nga guys, nilagyan ko na yung ginisa mix. Hindi ako gumagamit ng magic sarap guys or bitchin. Gumagamit ako ng ginisa mix kasi para sa akin, yun yung masarap para sa akin. So, of course, option na lang din, and then depende rin po kung ano talagang gagamitin nyo guys, nasa inyo na rin talaga yan. And of course guys, ayan, nilagay ko na yung pansit bihon kasi ang gagawin ko guys, bihon at kanton ay paghaluin ko. So ayan guys, nilagay ko na yung kanton. So, ayan, halo-halo lang. Haluin nyo lang siya para hindi siya magbuo-buo. And then, guys, tansyahin nyo lang yung tubig, guys. Pwede na rin naman kayong mag-add ng tubig. Kung meron kayong mainit na tubig, pwede rin kayong mag-add. So, and of course, nilagay ko na yung aking binukod na mga ingredients. So, ayan, guys, kung makikita nyo, guys, is medyo luto na siya pero fresh pa rin yung cabbage. Kasi hindi ko siya na-overcook, guys. Kasi para sa akin, hindi masarap kapag na-overcook. So, ayun guys, halo-haloin nyo lang siya para hindi siya magbuo and then until maluluto siya yung ating bihon and then kanton. So, halo-haloin mo lang siya, and of course, make sure nyo rin guys na tama na rin yung timpla ninyo dyan bago pa maubusan or bago pa mag-dry ang pansit. And of course guys, nilalagyan ko siya konting mantika guys para medyo may mantika naman yung pansit and hindi siya dry. Ayoko kasi sa pansit is yung masyadong dry. So ayan guys, ito na yung ating finished product. So sobrang sarap, simple pero sobrang sarap at swak na swak sa bulsa natin. So ayun lang guys, thank you for watching. Kung natapos mong panoorin ang video na to ay mapapa-thank you din talaga ako sa inyo. Kaya thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mga video. And of course guys, pwede nyo rin yung pong yakapin yung aking bahay. So maraming salamat po sa lahat po ng suporta. Kung wala kayo, ay wala rin po talaga tong bahay ko. Maraming salamat po.